Nauso ang matatamis na pagkain gaya ng mga pastry tuwing Pasko dahil sa pinagsamang impluensya ng kasaysayan, relihiyon at kultura. Noong sinaunang panahon, ang asukal at mga sangkap sa paggawa ng pastry tulad ng harina, mantikilya, itlog at gatas ay mahal at bihira. Hindi ito kinakain araw-araw kaya inilaan lamang sa mga mahahalagang okasyon tulad ng Pasko. Dahil dito, ang matatamis na pagkain ay naging simbolo ng kasaganaan at selebrasyon. Sa Europa naman noong Middle Ages, ang Pasko ay ginaganap pagkatapos ng ani kung kailan sagana ang mga sangkap. Dito nagsimulang gumawa ang mga tao ng mas mayamang tinapay at pastry gaya ng fruitcake at sweetbread bilang handog at pampamilya sa kapistahan. May impluensya rin ang Kristyanismo matapos ang mahabang panahon ng pag-aayuno at pagtitipid bago ang Pasko. Ang matatamis na pagkain ay naging gantimpala at simbolo ng kagalakan sa kapanganakan ni Jesus. Habang lumalaganap ang kalakalan, naging mas abot kaya ang asukal at pampalasa kaya kumalat ang tradisyon ng pastry sa iba't ibang bansa. Mula sa Asya, Afrika at Amerika, nadala ang mga bagong sangkap na nagpayaman sa lasa ng mga pastry. Dahil dito, kumalat ang tradisyon ng paggawa ng matatamis na pagkain tuwing Pasko sa iba't ibang kultura. Hindi lamang ito naging pagkain, kundi naging paraan din ng pagpapakita ng pagkamalikhain, pagkakakilanlan at pagmamahal ng bawat bansa sa kanilang sariling bersyon ng selebrasyon. Sa Pilipinas, umangkop ang tradisyong ito sa lokal na kultura at panlasa. Nabuo ang mga matatamis na handa tulad ng bibingka at puto bumbong na karaniwang kinakain pagkatapos ng simbang gabi. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang pampatamis ng panlasa, kundi nagsisilbing simbolo ng pagsasama-sama ng pamilya at espiritu ng Pasko. Sa kabuuan, ang matatamis na pagkain tuwing Pasko ay naging tradisyon dahil ito'y bihira noong unang panahon. Sumisimbolo ng saya at kasaganaan at naging mahalagang bahagi ng makasaysayang pagdiriwang na patuloy na ipinapasa hanggang sa kasalukuyan.